أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Ang ating paksa na pag-usapan sa mga oras na ito ay ang pang 36 na hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dito ang pinakaunang nabanggit sa hadith. Itong hadith na ito ay napakaganda na payo sa ating mga mananampalataya. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tulungan niya na tulungan niya ang kanyang kapatid na mananampalataya sa kanyang mga pagsubok, sa kanyang mga problema dito sa mundo, ay tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangangailangan, sa kanyang mga pagsubok sa araw ng paghukom. Kabilang ito sa pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya, na kung saan kapag tinulungan natin ang ating kapatid na mananampalataya sa anumang mga pagsubok sa kanya, pagsubok na dumating sa kanya, at napakarami mga pagsubok na dumarating sa atin dito sa mundo. At dito kapag tinulungan natin ang ating kapatid na mananampalataya sa kanyang mga pagsubok, ay tunay na tutulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagsubok sa araw ng paghukom. At napakalaking gantimpala dahil yung gantimpala na ito ay sa araw ng paghukom, sa panahon na kung saan ay kinakailangan natin ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi makakapagbigay sa atin ng tulong ang ating kayamanan, ang ating anumang meron tayo, ang ating mga kamag-anak, kaibigan, lahat yan ay hindi makakatulong sa atin sa kabilang buhay kung hindi ang tanging kailangan natin ay ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na bilang gantimpala sa mga tao na tinutulungan nila ang mga kapatid nila na mananampalataya sa kanilang mga pagsubok, ay tunay na sila ay sa kanilang mga pagsubok at problema, ay tunay na sila ay tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang darating na pagsubok sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo makapasok sa kanyang paraiso. Pagkatapos kanyang sinabi, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. At sino man ang paluwagin sa kanyang kapatid na nahihirapan, ay tunay na tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. At dito ay sinabi ng ating mga ulama na ito yung kapag merong umutang sa iyo at alam mo na wala siyang kakayahan, nahirapan siya. Ang usapan nyo ay pagkaraan ng isang buwan ay babayaran niya, pero hindi siya nakabayad at humingi siya ng palugit. At dito ay tatlong bagay. Maaring sabihan mo siya, paluwagin mo sa kanya, na sabihin mo sa kanya na pagkatapos ng bibigyan kita ng palugit ng 1 buwan o 2 buwan para bayaran mo ang utang mo. So, yan ay pagpapaluwag sa kanya. O kaya ay kung umutang siya ng 1,000, pwede mong bawasan. O kaya ay ibig sabihin ay yung utang niya ay gawin mo ng libre sa kanya. So ito ay nakadepende sa tao, pero karapatan pa rin niya na maningil, pero yung pagpapaluwag sa tao ay ito ay kabilang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino ba nang paluwagin niya sa kanyang kapatid sa kanyang pangangailangan na ito sa oras na hindi niya kayang magbayad, ay yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, ay padadaliin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya ito po ay napakalaking gantimpala mga kapatid sa pananampalataya. At merong isang hadith na kung saan merong isang tao na isang mayaman na kinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Banu Israel na kanyang ginagawa. Ang tao na ito ay nagpapautang siya, at kapag hindi niya kayang makasingil dahil nga sa hindi kayang magbayad nung tao na yun, ay binibigyan niya ng palugit.
binibigyan niya ng palugid, binibigyan niya ng palugid. Allahu Akbar. At ito'y dahilan ng kapatawaran. Ito'y dahilan na pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, na syempre kapag may utang naman tayo ay kinakailangan na isipin din natin yung utang natin, sikapin natin na makapagbayad dahil ito ay obligasyon. At malaking kasalanan ang hindi pagbabayad ng utang, lalo na yung hindi sinasadya. Yung tinatawag na sinasadya na hindi pagbabayad. Okay? Pero kapag wala tayong kakayahan, ay tutulungan tayo ni Allah. Ang mahalaga ay totoo tayo at nakipag-usap tayo na maayos sa sino man na kinuha natin ng pera. Isipin natin na tayo ay inutangan ng tao na yun, tayo ay tinulungan ng tao na yun. Maraming mga tao pero siya ang nagpautang sa iyo. Ibig sabihin siya yung nagtiwala sa iyo. Kaya huwag mong sisirain ang tiwala ng kapatid mo dahil yan ay obligasyon ng isang manampalataya. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. At sino man ang pagtakpan niya ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang mga pagkakamali, ay pagtatakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay may mga pagkukulang, lahat tayo ay nagkakaroon ng mga bagay na pagkakamali dahil tayo ay tao lamang. Ngunit, kapag ang isang tao ay lantaran ng kanyang paggawa ng kasalanan ay dapat na paalalahanan, ganun din na dapat tayo ay magbigay ng babala sa mga tao kapag ito ay makakapinsala. Pero kapag ang isang tao na siya ay nagkaroon ng pagkakamali, hindi sinasadya, ay dapat na pagtakpan natin ang kanyang mga pagkakasala o pagkakamali kung ito ay hindi sinasadya. Dahil sinabi dito na pagtatakpan ni Allah ang ating mga kasalanan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Subhanallah. At nabagay sa isang hadith na sino man ang kanyang ilantad, ang kanyang ilantad ang mga pagkakasala ng kanyang mga pagkakamali ng kanyang mga kapatid, ay ilalantad din ni Allah ang kanyang mga kasalanan. Subhanallah. Nawa ay ligtas tayo ni Allah sa ganyang mga gawain. At ganoon din na sinabi niya, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili ang kanyang pagtulong sa kanyang alipin na mananampalataya hanggang sa ang kanyang alipin ay tumutulong sa kanyang kapatid. So, dapat natin paalalahanan na ang isang tao habang siya ay tumutulong sa kanyang mga kapatid na nangangailangan ay tunay na kasama niya si Allah subhanahu wa ta'ala at tinutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. At sino man ang tahakkin niya ang pagsasalikik ng kaalaman ay tunay na padadaliin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang daan tungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay ito ay kabilang sa daan tungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat lamang na meron tayong bahagi ng ganitong pamamaraan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Hindi po ang nagtatapos ito sa edad natin o nagtatapos ito sa pag-graduate natin, kundi ang kaalaman ay napakalawak po. At habang tayo ay nabubuhay pa, sikapin natin na tayo ay makapagsaliksik ng kaalaman. At alhamdulillah, marami pong mga pamamaraan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya narapat po na ibilang natin ang ating mga sarili sa mga tao na nagsasaliksik ng kaalaman dahil ito ay daan tungo sa paraiso ni Allah at padadaliin ni Allah ang kanyang daan tungo sa paraiso para sa mga tao na sila ay nagsasaliksik, tinataas nila ang landas ng pagsasaliksik ng kaalaman. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Okay, dito, at kapag nagtipon-tipon ang mga tao sa bahay ni Allah, o kaya ay sa isang riwaya ay sa isang pagtitipon, na binabasa nila ang Quran, binabasa nila ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, at ito'y pinag-aaralan nila. At nabanggit sa isang hadith na khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, pinakamainam sa inyo ay sila na nagsaliksik ng kaalaman sa Quran at ito ay kanilang ibinahagi. Allahu Akbar. At sinabi dito, kanilang binabasa at kanilang pinag-aaralan. Hindi lamang binabasa, pinag-aaralan nila ang kahulugan niya, ang mga rulings nito, yung mga hukom nito. Pag sinabi, nabasa doon ay pinagbawal yung riba, isa sa buhay ng isang tao, hindi lamang yung babasahin lang. Ito yung gantipala, illa nazalat alaihimus sakinah. Maliban sa
makakamtan nila, ibibigay sa kanila, ibababa sa kanila ni Allah ang kapanatagan. Allahu Akbar. Kapanatagan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, at mababalot sila ng awa habag mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din na wahafatumul malaika, at papalibutan sila ng mga anghel. Allahu Akbar, napakalaking gantimpala ito. Wa dhakarahumullahu fi man indahu. At sila ay babanggitin ni Allah. Sila ay pagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Wa man batta'a bihi amaluhu, at ito ay isa sa mga dapat natin malaman. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. At sino man ang humina, hindi nagsikap na gumawa ng kabutihan, ay hindi makakatulong sa kanya ang kanyang angkan o ang kanyang pamilya. Kaya dapat nating sikapin na tayo ay makagawa ng maraming kabutihan, at kinakailangan sa atin yung tinatawag na dalisay na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at yung tinatawag na palagian na paggawa ng kabutihan, dahil hindi makakatulong sa atin kung sino man tayo, kung ano man ang pamilya natin. Ang mga pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga Quraysh na hindi mananampalataya, ay sila ay galing sa malaking pamilya. Pero dahil sa sila ay hindi mananampalataya, ay sila ay tinatawag na pinarusahan ng impyerno dahil sa kanilang hindi pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya po narapat sa atin na gumawa tayo ng maraming kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, itong hadith na ito ay napakaganda po. Yung unang-unang turo dito ay ang pagtulong sa ating kapatid na mananampalataya sa anumang maitutulong natin, kayamanan man, payo, gawain, anumang maitutulong natin. At ang pinakamahalaga dito, kung hindi tayo makatulong, ay huwag natin silang pinsalahin. Ganun din, yung tinatawag na kapag pagtulong din ito sa mga nangangailangan, yung tinatawag na kapag may umutang sa iyo na walang kakayahan, ay bigyan mo ng palugit. At ganun din yung tinatawag na sa kapatid mo na mananampalataya, takpan mo ang kanyang mga pagkakasala kung ito ay hindi naman sinasadya at wala namang mapipinsala dito. Ganun din yung pagtulong sa kapwa ay dahilan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din ang kaalaman ay daan tungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagbabasa, pag-aaral ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay dahilan ng kapayapaan, dahilan ng awa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din ng paghingi ng kapatawaran ng mga anghel para sa kanila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang po ito sa pinakahuli ay ang tinatawag na pagpaparami ng kabutihan, at hindi umasa, at hindi yung tinatawag na yung karamihan na sinasabi na ako naman ay ipinanganak ng Muslim. Hindi po nakukuha sa dugo ang pagka-Muslim, at mas lalong hindi sa pamilya, kung hindi ito ay pananampalataya at gawain. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tunay na hindi titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga larawan, ngunit titingnan ni Allah, ang titingnan ni Allah ay ang inyong mga puso at inyong mga gawain. At sinabi sa ayah, in akramakum indallahi atqakum. Sinabi ni Allah, ang tunay na pinakamalapit sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalapit sa inyo, pinakamainam sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang mga tao na matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, itong hadith na ito ay dapat na isabuhay natin, at nawa itulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, gantimpala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyong lahat at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.